Po nila Kuya Herman tong area na to, landscaping. Nandito na tayo sa San Simon. Ayun na po, ongoing na rin yung pagbibintura dito sa gate. Titingin tayo ng ipapalit dito. Mag-send po ako sa kanila ng sample. Tapos itong abang na to, polycarbonate San Simon project, house improvement. Good morning. And mga boss, papunta tayo sa ngayon, sa San Simon project. Seki ang gamit po natin. Let's go. Uy. Ito nakalimutan yung ano. Lang yung ano yan, RPM reset natin. Yan, lang dapat nasa 11,000. Pag-init siya yun. Okay. Okay. Let's go. Ayan na, nandito na po tayo sa San Simon project. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa San Simon. Ayan na po yung bubong dun sa second floor. Ayan o, konti na lang. Palinis na po tayo. Tapos naka-install na rin yung mga dun sa taas, yung mga pintuan, sliding door. Ayan siya. Ipinturahan na rin po, kulay black po yan. Ongoing na rin yung pagbibintura dito sa gate. Pagkaluminis po ito, napakaganda. Polycarbonate ang pinakabukong po niya. Ayan, ang laki po ng pinagbago nitong bahay. Ayan na siya ngayon, no? Malapit na siyang matapos. Dati bubong lang po yan, tapos wala siyang pinaka balcony dyan sa taas na paikot. Tapos sa roof, ginawa natin sa roof deck. Laki. Ginawa natin yung gate sa interior. Parang gumawa rin po tayo ng bagong bahay. Ang dami ng ating binago dito sa bahay na to. Unti-unti na tayo naglilinis sa ating mga debris, mga boss. Dito sa may harapan na lang yung pinaka marami. Tara, silipin natin ng San Simon project. Yun, lutang na yung mga boss, yung Tesla.
Tesla. Pin light na lang po ito. Tulad ng sabi ko, papalitan po natin na mas maliwanag. Wala rin yung tiles dito. Tapos yung mga PVC panel na binaklas natin dito, yan dito natin nilalagay. Ano, doble ceiling siya mga boss. Naka ano na siya, naka PSM board na siya. Tapos pinatungan pa natin ng ng PVC panel. Sayang po kasi yung nabagbag dito. So yan, nilagay natin dito para may ano rin, may design din. Linis na. Linis na. Ito mga stainless grills na to, dito po sa sa may bakod dyan. Request nila kuya na lagyan na rin para secure na yung area. Perimeter. Gabok. Sarado muna natin pintuan para hindi pumasok yung algabok. Ayan o. Install na rin po yung mga bintana rito. Saan natin ito? Patay-atay ilaw. Buwas. Ito, mayroon pa pong plastic to. Hindi ko muna pinatanggal para hindi na marumihan din. Pagka tapos na tayo dito, doon natin tatanggalin itong plastic, pinaka-cover nya, protection nya yan. Wallboard. Malinis na. Dito sa loob na tayo mag-finishing dito. Ayun na, ano na, secure na. Ayan na, meron pa tayong karagdagan na stainless na binili mga boss dito po sa sa fence. Ayan, stainless pa yan. Tapos sa tubo gagamitin scaffolding din sa may gilid. Akit tayo sa taas, tingnan natin yung bubong doon. Ganda-ganda na. Tapos ipapa-landscape po nila Kuya Herman tong area na to. Landscaping. Ayan, pinapalagay ko na rin po yung mga mga salamin. Ito na yung mga pattern. Tapos titingnan natin kung alin yung dito. Pattern, kaya hindi ko pa pinadispose ng mga pattern natin. Ayan. Akit tayo sa taas. Dito lang tayo duman sa spiral stair. Ito tempered glass. Ito yung mga plus door na pinalitan natin. Yung mga pintuan na nandun pa sa farm, yung mga pintuan. By next week siguro pwede na dalhin dito yun para matayo mabuti. Spiral. Ayan po siya. High beam na 3x6. Tapos tubular na 2x4 1.5. 16 inches yung kanyang spacing.
para mas matatag po yung poly. If 2 feet pa kasi medyo ano po yun, malayo. At least yung 16 inches pagandahan lang po yan. Tapos itong poste na to tatanggalin po namin to. Suporta lang to, hindi po hindi naka-fix yan. Tanggal din to. Yan yung bakal na to. Na-apply po natin ng ano yan, Turco flash converter. Ito gawa na hindi siya galvanize. Ayan, flash converter, 1 galon. Yung pintura kulay black, tapos maglalagay po tayo ng ilaw dyan syempre. Yung mga post lamp, titingin na po ako ng post lamp ngayon. Yung ilaw dito sa mga poste. Ang poste, titingin na tayo. Lababo ko, ang ganda oh. Parang ano din, parang quartz din, diba? Ang ganda. Tapos ano siya, undermount. Ang ganda. Ayos na lang po yan. Tapos ano ko kay Kuya Herman na ano lang yung maging ano dito, cabinet siguro aluminum na ano na lang, kitchen cabinet dito. Dito yung lalagay yung, for example, griller. So pwede sila mag-ihaw dyan if meron silang family ano dito, gathering. Ayan, ang ganda, function hall. Malapit na po yan. Ito yung high beam na ginamit natin, 3 inches by 6 inches. Ito magiging ano to, bedroom. Nilalagay na rin po yung dito, yung salamin. Inauna ko lang muna dun sa ibaba, saka sa may hagdan. Ginawa natin ng takip yung kanyang panel board. Ayan mga boss. At least yung kanyang panel board kasi exposed siya rito. So ginawa natin siya ng takip. So sliding. Charan! Hindi mo isipin na ano po ito, panel board. Tapos palalagyan natin siya ng ano, yung parang siguro picture frame na lang dito, or kahit anong pwede nilang ilagay dito na ano, parang picture frame. Ayan. Expose po kasi itong panel board, so ito lang yung nakita kong ano, paraan para may tago siya. Pwede lagyan ng salamin or yun nga, picture. And tapos itong center light dito, balak pong palitan ni Kuya Herman to. Titingin tayo mamaya, siguro after lunch, alis tayo. Titingin tayo ng ipapalit dito. Mag-send po ako sa kanila ng sample na ipapalit dito sa ano, center light. Tapos itong abang na to, para din po sa ano to, sa doorbell.
para if ever na nandito sila sa loob o may tao doon, maririnig po nila yung kumakatok doorbell. Okay na. Break time. Yan, bigay natin yung mga sapatos nila. Pasalubong. Oh, Deo, sa ito. Jordan. Thank you. Pasalubong po kay ano to. Kay Kuya Jay. Ito kay Den. Den! Ayaw tayo. Thank you. Thank you, pare. Walang Ikaw na. malaki yata sa yan. Para sa Sa Kuya Archie. Oh. Thank you. Salamat po. Archie. Jordan. Thank you. Oh, ito. Blue Seal. Oh, bigay mo sa mga naninigarilyo sa inyo. Blue Seal, Blue Seal. Bigyan mo yung mga naninigarilyo. Hati-hati na tayo. Hindi na nung sir. Dapat na sumisindi. Pare. Yan, silipin po natin yung mga salamin na nilalagay. Ayan. Ayan, nakalagay na dito. Tempered glass. Reflective mirror. Itong hamba na to mga boss, i-repaint din natin to. Ayan. Ano po pala to? Door, steel door jamb or bakal. Ayan, kami po hindi kami gumagamit ng ganito. Ang ginagamit ko sa aking mga proyekto, ayan, yakal po ang ginagamit ko. Ayan, katulad nito, ang disadvantage nito mga boss, hindi po siya kakainin ng anay, tama. Siyempre ano siya, steel, bakal. Pero ang kakain nito is kalawang naman po yung kakain. Hindi naman po kasi natin maiwasan na hindi mga lawang yan sa loob, kahit pinturahan pa natin. Hindi na natin marirepaint pa nandun na sa loob. Tapos pagka laging nasisira dito, itong kanyang bisagra, pagka nangalawang na po kasi yung area nito, malalaglag na po yan. So mahirap nang i-repair. Napakahirap po mag-repair ng door jamb. Kaya ako ginagamit ko, hindi kinakain ng anay. Siyempre yakal wood, hardwood. Ano na siya, matibay. Tsaka pagka yung hampas ng pinto sa bakal sa maingay, kung mapansin nyo yung inyong hambay pa bakal, pagka umampas siya sa hamba, maingay po siya. Hindi katulad ng kahoy na solid talaga kasi yun. Tulad nito, wala laman. Pagka umampas yung pintuan dito, yan, ampaw, wala sa laman sa loob. Yan yung kakainin ng kalawang pagdating ng panahon. Kaya hindi po ako gumagamit ng bakal. Kitchen raid, anong ulam namin? Ay, sinigang na bangus sa santol. Ayan mga boss, kakain na po kami. Mag-alas 12 na rin. Pagkatapos natin kumain, naalis tayo, pumunta tayo sa San Fernando. Ayan na mga boss, habang nagpapahinga sila, tayo pumunta po tayo sa San Fernando. Meron po tayong asikaso yung mga materyales na kailangan.
Let's go. Ayan mga boss, galing na po tayo sa sa Wilcon kanina. Tapos kay RM Bundalyan, nabili ko na rin yung kailangan ko bilhin doon. Tapos dito kay RB Ramos. Ayan. Okay na. So, pauwi na rin tayo, tapos diretso tayo sa Arayat, sa project natin kay paring Mike, yung driveway, tapos sa Arayat project. Ayan. So, let's go. Ayan, nandito na po tayo sa Arayat mga boss. Ayan, update tayo dito sa driveway. Yun. Wow. Ayan, shoutout kay paring Mike, pare. Ito na yung kalsada mo. Kalsada. Haba. Ayan, hanggang bukas siguro mga boss, makakarating na sila dito. Ayan, okay na. At least hindi na po mahihirapan na makiat yung mga motor dito. Okay na, bukas naman. Nape, ayos ka lang. Para tayong DPWH ngayon, no? Ay, nasa ano po to, nasa sinukot ko to hanggang doon sa may, siguro hanggang doon sa may ano na yan, sa may talong, may talong doon. Halos nasa ano po yan, nasa 35 meters ang haba niya hanggang doon. Tapos halos 4 meters. At least nasa ano po binubuhusan namin, nasa 140 square meter. 140 para din tayo nagbuhos ng bahay na 140 square meter. Ang thickness po nito is 4 inches. Doon sa Gawiro na kumapal pa nga eh. Baling mas makapal, mas maganda. Tinibayan po namin to gawa ng may papasok na dump truck dito. So ayan, sa kapal na yan, hindi na maano na dump truck yan. Tapos meron siyang bakal. Basta patuyuin lang mabuti bago daanan ng malaking sasakyan. Pero kung motor lang, pwede naman. Tricycle, huwag lang yung mabibigat muna. At least siguro mga 21 days cure nito para matigas na matigas yung concrete bago daanan ng truck. So ayan, pwedeng dumaan po yung dump truck dyan. Kapal yan. Tapos yung ratio ng halo natin is ribay din yung ratio para din tayo nagbuhos ng slab ng bahay. So bukas naman, siguro hanggang bukas makatapos nila hanggang doon, hanggang dito sa may talong. Naka ano na to, pang 90 na yung order kong cement. Nakailang cement na kayo, Deng? Yung una 40 no? 40 tapos 50. Ilan yan? $23. 90 yan, yung 40 tapos 50. 24 minus 90. Ilan yun?
66. Yan, 66 na pala. 66 bag. 90 po yung in-order ko semento na yun. Una 40 tapos 50. Ay, si Ellie! Oh. Bless. God bless. Love you. 66 bag. Ayan. Siguro kasi na yun hanggang bukas sa abot sila dun. Okay na yan. Tapos yun na lang gate i-adjust. Tapos yung pinaka gutter ayusin. Oo, manipis. Ayan mga boss, okay na. Medyo umuulan. Ayan, time check, mag-alas 6 na. Baka hindi na tayo makadaan sa Arayat. Bukas na lang po tayo ng maaga doon. Diretso na tayo uwi. Ito matigas na to. Let's go.